So yan mga kapatid, lahat kalamit talaga dito. Nagingigid lang. Mano-mano. Kasi nga wala tayong motor pa. So yan, nagingigid tapos nilagay lang sa balde. Hello po mga kapatid at mga ka-farmers natin dyan. Magandang araw po sa inyong lahat. At sana po nasa mabuti kayong kalagayan ngayon. At keep safe always po tayong lahat. Mahirap na mga kapatid magkasakit po mga kapatid. So ngayong araw po na to mga kapatid, yung naghahanap ngayon is around 5:30 AM in the morning po mga kapatid. Kasi pupunta tayo kay Paring Camilo ngayon. Kukunin natin yung cellphone niya, yung editing cellphone niya sa kanyang mga videos mga kapatid, para i-upload ngayong araw na to mga kapatid. So bago yan mga kapatid, bago tayo pumunta kay Paring Camilo, magpaligo, magpakain muna tayo sa ating mga alagang baboy at magbisita po sa ating palayan mga kapatid kung kamusta na sila. So kailangan ko talagang bumili ng abono kasi dapat na talagang abunuhan mga kapatid, kasi yung age niya, naging old na siya, pero dapat nung baby pa lang, nung 5 to 7 years old pa lang yung days pa lang yung palay, kailangan natin abunuhan. So ngayon hindi tayo nakabili ng abono kasi short time ngayon sa pera mga kapatid. Yung abono is isang sako, almost 1,100 yata, 1,100. So depende yun sa panahon mga kapatid. Minsan bumaba, minsan tumataas yung abono mga kapatid. So ang abono talaga mga kapatid, yung pinakamahal is 1,500 yata o 1,300. Kung ting mahal talaga mga kapatid, ngayon mukhang barato lang, mukhang mura lang siguro yung abono ngayon mga kapatid. So bibili tayo ng abono mamaya mga kapatid. So kaya inagahan ko talaga mga kapatid, kasi pupunta kami ngayon sa sa DE, Department of Agriculture, sa munisipyo ng Ubay mga kapatid, kasi magpa-insured kami sa aming palay. Kasi dapat mga kapatid, after natin magpatanim ng palay, dapat natin ipa-insert yun para kung ano man yung mangyari sa ating palay, or tawag yung masira, may sakit na dumapo, may tatanggapin tayo ng insurance mga kapatid. So maganda yung mga ginagawa ng gobyerno namin dito sa aming lugar mga kapatid, kasi nakakatanggap kami ng mga insurance. Almost 1,000 lang naman, 1,000, 2,000, 3,000 yung matatanggap namin sa insurance. So mamaya magpapa-insure kami sa aming palay po mga kapatid. So samahan nyo kami, punta tayo sa DE. Pero before yan mga kapatid, punta tayo kayo Parang Camilo, tapos magtatapos lang muna ako ng isang vlog. Tapusin ko muna before tayo pumunta sa DE, sa Department of Agriculture. Kasi pag hindi ko tawag doon, in-edit first, walang ma-upload si Paring Camilo. So kailangan ko munang tapusin yung trabaho kaysa ibang bagay po mga kapatid. So mga kapatid, samahan nyo muna ako, magpakain at magpaligo muna tayo sa ating alagang baboy. So tara na po. So ngayon mga kapatid, mag-prepare muna tayo ng ipapakain sa ating alagang baboy, yung 2 inahin at yung 10 mga liit na big po mga kapatid. So tara, let's get started.
First mga kapatid, ito yung gestating. Ito yung feeds na pangpalandi ng inahin po mga kapatid. Kasi mga bunga nyo sa inyo. So kailangan natin paglandiin yung inahing baboy natin kasi para mapakastahan na ulit, para mabuntis at manganak na naman siya ulit ng pig mga kapatid. So kailangan natin itong gestating feeds po mga kapatid. So isang ganito sa isang inahing. So mga kapatid, after kong maglagay ng feeds, nilalagyan ko din ng darak or yung pollard mga kapatid. Darak yung tawag sa Tagalog yata ito. Ito sa amin, pollard yung tawag. Ito nga yung kuhan sa tawag na palay mga kapatid. Yung so after natin maglagay ng darak po sa dalawang balde, tag-dalawa sila, lagyan ko para dadami talaga mga kapatid kasi yung darak ito tumutulong din to sa pagdagdag ng papakain sa mga alagang baboy kasi dadami yan pag lalagyan ng darak. Tapos mga kapatid, tapos natin nilagay dito, lalagyan natin to ng tubig para parang pag umalas na siya, parang rice mga kapatid, pag niluto natin talagang tubig, umaalas na yung rice, diba mga kapatid? Pareho din do, umaalas na din do kasi yung feeds pag nilagyan ng tubig dumudurog tapos umaalas na yung mga kapatid. So mga kapatid, ito naman yung pinapakain natin sa ating alagang mga biik. So maliit lang to, yan, sobrang liit lang to kasi yung biik natin na 10 days pa lang or 15 days pala, 15 days pa yata yun, 15 to 10 days pa lang yung ating mga biik. So kailangan mo ito yung pakainin ng maliliit na butil ng feeds po. So ito ay pre-starter pa lang to, pre-start stage pa lang ito yung mga kapatid, kaya ito yung pinapakain natin. So salamat sa Diyos naman mga kapatid, hindi nagsasakit yung ating mga alagang baboy, hindi nagtatae. Kasi pag nagtatae mga kapatid, pumapayat talaga. Kasi yung iba mga kapatid nagtatae, so pumapayat. Buti naman na mabuti na yung kalagayan nila sa papakain natin ng mga pre-starter feeds po mga kapatid. Kumakain na sila na maayos. So maraming salamat sa Diyos at hindi nagkasakit yung mga alagang baboy. So ngayon mga kapatid, lagyan natin tubig. So tara na po. 1 minute 37 seconds later. So yan mga kapatid, maglalagay na tayo ng tubig sa dalawang balde na yan. Tapos lalagyan din natin to ng tubig manually po mga kapatid. So mayroon tayong drum yan. So yung drum na yan mga kapatid, nilalagyan ko yan ng tubig manually. So yan, nagtitimba ako, lalagay ko yun sa mga drum natin. Tapos pupunta na yan, dumadali na yan, papunta dun sa ating babuyan mga kapatid. Kasi lagang ginawa ko talaga yan mga kapatid kasi pag naghakot ako dun sa papunta sa babuyan, sobrang sakit ng katawan mga kapatid. Mag-aasa ka ng 2 balde, tapos hindi pa yun mauubos kasi magpaligo ka sa mga inahing baboy mga kapatid. So yung 2 balde hindi yan kaya mga kapatid. So bubalik ka pa, tapos malayo po konti mga kapatid. So kaya nilalagay ako ng tubig dyan manually. So pakita ko sa inyo mga kapatid kung ano natin ginagawa kasi wala tayong motor sa pag-aakit ng tubig mga kapatid. So wala pa tayong budget dun. So yan lang muna, magtitiis muna lang tayo dyan, magtitimba ta. Tapos yung 3 na yan, so 4 to mga kapatid, 3 dito at
isa naman doon sa likod mga kapatid, yung malaki. So yan po yung lalagyan natin ng tubig. So samahan niyo ako mga kapatid. Ito po mga kapatid. So ngayon mga kapatid, parang puno ka na yata yung isang drum at yung ibang drum is kunti pa lang yung nalagdag. So pakita ko naman yan sa inyo mga kapatid, yung timba natin. Yan. Yan po yung laman ng drum po mga kapatid. So ngayon, punta muna tayo dun sa ating babuyan kasi nakahingal po mga kapatid. Kasi bubuksan natin din doon sa baba kasi para mapunta naman doon sa isa pang drum. So mga kapatid, 5 pala drum yung nilalagyan ko ng tubig po mga kapatid. 1, 2, 3 at dito sa likod. Samahan nyo ako. Ito pa yung isa. 3 na yun mga kapatid. Ito yung isa dito. Manual ko din nilalagay yung ang drum manually. So pang-apat to. So pwede itong mapunta dito sa ating sa tawag doon dito sa hugasan at dito sa punta din sa CR po mga kapatid. So 4. So manually lang natin ginagawa yan mga kapatid kasi wala pa tayong motor ngayon. So pag-ipunan mo natin yan. Tapos mga kapatid, dito naman tayo. So ganito kalayo yung pinupuntahan natin. Pag yung manually ko pang naghahakot ng tubig mga kapatid. So dito ako. Yan. Yan yung kalayo. So yun yung nandun yung bahay. Yung bahay ng tinitirahan namin. Yung bahay na yan mga kapatid, bahay ng magulang ng asawa ko. So dyan lang kami nakatira. So wala pa tayong sariling bahay. So pag-iipunan pa natin yan. So marami tayong pag-iipunan mga kapatid. So ganun kalayo mga kapatid noon. Naghahakot tayo ng tubig. So kaya nag-isipan ko talaga mga kapatid na kung gagawin ko para may stock tayong tubig at hindi na tayo maghahakot. Doon na tayo maghakot sa mesmong balon. Tapos
pupuntahin na natin dito. So may gripo tayo dito. So yung gripo na yan is manually yan. Yung timba talaga dumadali dito. So 4 na drum mga kapatid. So ito yung pang 5 nga drum. Yan po yung paglalagyan natin, yung pag-stack natin. So kailangan natin i-on to para mapunta dun sa drum. Yan. Tapos na. Ito naman yung drum natin. Yan. Yung mga kapatid. Yan. Dumadami na siya. So, ang nagpapadaloy lang ng tubig dito mga kapatid is hindi yung mekanismo. Ang nagpapadaloy lang dyan is yung gravity mga kapatid. Kasi yung level ito, pag ganyan mga kapatid pag ganyan yung level ito. So, kaya yung tubig, pag ganyan din. So, anong papatakbo sa tubig is yung gravity lang mga kapatid. So, buti naman at naisipan natin ng gawin to. Kasi pag talagang manual ito naghahako dito mga kapatid, yung dito sa yung katawan mo, karating mas sakit. Pero mas makakabuti naman yun mga kapatid. Pero yun nga lang, talagang hassle niya mga kapatid, sobrang hassle. So ngayon, less hassle na tayo ngayon kasi doon lang tayo magtitimba. Doon na sa ibabaw na talaga ng balon. Tapos ipabadalo na natin dito mga kapatid. So ngayon, after na mga puno yung sa drum mga kapatid, magpapaligo tayo sa pinahing baboy. Check natin kung nasaksak na ba natin yung machine para sa sprayer. Papaligo. Wala pa. So balik muna tayo sa bahay mga kapatid. Sasako muna dun. So just keep on watching mga kapatid. So hantayin nyo ako. A few moments later. Wala po mga kapatid ha. Tapos na tayong magpaligo sa ating mga alagang baboy. Yan. Tapos pinapakain ko na mga kapatid yan. Kumakain na sila. Kumakain na yan mga kapatid. So doon sa kabila yung mga beak natin, papakainin natin. So meron tayong isang ganito sa 10 mga beak. Pag kulang pa mga kapatid, pag tingin ko, kulang pa ito. Kukuha pa ko ulit, tapos ibigay ko. Pero kung hindi na maubos, minsan hindi ko lang hindi ko na naman. So, ibigay natin. Pati mga alaga. Okay? Ayan mga kapatid, yan. Kumain ng mga beak natin. Yan. Yan po yung mga beak natin mga kapatid, yan. Malapit na yung litsunin. So, sarap yan mga kapatid. Yan, may 10 tayong biik dito. At yung mga inahin natin, yan mga kapatid. So, naghihintay na lang ako mga kapatid na maglalan dito para pakasahan naman. Tapos, buntis na naman. So, meron na naman tayong, may batch na naman tayong mga alagang biik mga kapatid. So, ito. Pinapakain na natin. So, pinapakain ko ito mga kapatid is wet feeds na sa ating mga nahing baboy. Wet na. Tapos yung mga big mga kapatid is dry. Dry feeds yung pinapakain ko. Kasi bata pa sila mga kapatid. Kailangan natin. So, yung pinakain ko sa mga big natin mga kapatid is puro feeds yan mga kapatid. Wala yung nilagay na darak yan. Puro feeds yan. Kasi kailangan natin palakihin ng yung bata pa mga kapatid, palakihin na natin, bigyan natin ng maraming feeds para sigurado tayong lalaki talaga siya mga kapatid.
So ito yung hinihintay ko mga kapatid na maglandi at yung sa kabila. Ito, malapit itong maglandi, 5 days. Maghintay na ako ng 5 to 10 days, maglalandi na to. So yan. Buti naman kumakain yung lahat mga kapatid. Yan. So, grabe yung gastos natin sa feeds mga kapatid. Yung feeds sobrang mahal. Yung pre-start is 47 pesos per kilo. At yung dito naman sa kabila, yung gestating na pinakain natin sa mga alagang baboy para maglandi is 29 pesos po mga kapatid. So, mas mura lang yung pakakain natin sa ating mga inahin. Sa mga biik talaga mga kapatid, pag biik pa lang, yung feeds nila sobrang mahal. So, taste lang mga kapatid. Pag may binta na natin to, baka yung feeds natin mabalik lang. Enjoy lang natin mga kapatid kahit lugi, basta enjoy lang natin. Yan yung importante. Nag-enjoy tayo sa ating mga ginagawa araw-araw po mga kapatid. Kuha muna tayo ng tubig mga kapatid. Nalagay natin para makainom sila. Doon naman tayo sa kabila. Yan. Ito po yung kulungan ng baboy natin mga kapatid. So hindi pa ito tapos. Yan. Ito wala pa tong walang tawag doon. Walang nail pa ito mga kapatid. Nilagyan ko lang ng kahoy para hindi siya lumipad pag may malakas na hangin. Tapos mga kapatid dito sa bubong, yung gamit ng kahoy. Yan. Yung bamboo lang. Ito. Oh, nasira na ito mga kapatid. Ito. Delikado na ito mga kapatid. Kasi mga kapatid, pag umuulan talagang may muagos na tubig mga kapatid dito sa ibabaw ng ating roof ang tawag ito dito sa ceiling natin mga kapatid ba. Mga kapatid, nakikita nyo ito mga kapatid, yung tawag nyo, yung galon na yan. So yung galon na yan mga kapatid ay papunta yan, papasok yan dito. So meron tayo drinker. So yan po yung dyan po na umiinom yung yan mga alagang baboy natin. So sobrang gandang tingnan mga kapatid pag umiinom yung mga alagang baboy natin. So yan po yung drinker. Automatic yan mga kapatid na makakainom sila. Ayan, hindi pa sila tapos kumain na kapatid. Ayan. Maraming feeds mga kapatid. So, parang sobra yata yung nilagay natin feeds. Ina-afternoon mga kapatid, konti na lang yung nilalagay natin kasi sayang na naman yung iba. Tapos mga kapatid, pag dinamihan mo ng feeds, magtatae yung iba. So, iwasan natin magkasakit yung ating mga alagang baboy. Mga kapatid, tapos na tayong magpakain, magpaligo, at lagyan natin yung tubig yung dito sa ating nipple drinker. Kaya naman, punta na tayo, maliligo muna tayo mga kapatid, kasi pupuntahan natin yung punta tayo sa bahay ni Parang Camilo. Kunin natin yung cellphone editing natin. Yung cellphone niya, yung cellphone kasi niya yung ginagamit natin sa pag-edit, kasi yung cellphone ko mga mumurahin lang, yung tawag doon, kunti lang yung gig dito, 32 gig lang to. Kaya hindi kaya ng SD card ni Parang Camilo, kasi yung ginagamit ni Parang Camilo is GoPro. So yung GoPro sobrang bigat yung gig. Ilang minuto pa lang mga kapatid, 3 minutes, 4 minutes. Yung gig niya is 1 gig na, almost 1 gig or
more than 1 gig. So yung cellphone ko hindi kaya. Kaya naman yung cellphone ko ni paring Camilo yung ginagamit. So pinupuntahan natin doon, kinukuha natin doon. Minsan kinukuha natin doon. Tapos minsan naman pinapadala ni parang Camilo. Pumupunta dito sila Kyle at si John Paul, mga kapatid. Malapit lang naman kapatid. Yung bahay ni parang Camilo nandun lang sa baba. Nandun lang sa baba. May boundary lang siya na tawag dun, sapa, mga kapatid. Pero pag wala kang sapa, ang lapit lang talaga, mga kapatid. So mga kapatid siya, naliligo muna ako. Tapos pupunta tayo kay parang Camilo. So samahan niyo ako, mga kapatid. Pupunta tayo kay parang Camilo. Mga kapatid, ganito po kalayo yung dinadala ko na 2 balde araw-araw nung wala pa tayong, hindi pa tayo nagtitimba pa nung wala pa tayong drum. So ito po yung hose natin yan. Papunta yan dito, doon sa may gripo natin. Tapos yun, nakalabas yan, mga kapatid, kasi may nilagay ako itong inahin. Tapos yung nod-nod yung mukha ng nguso ng inahin, kaya lumalabas yan. So yan, mga kapatid, papunta yan sa doon. Ganito kalayo. So, tapos mga kapatid, yung kurente naman, yan yung kurente natin. Manually ko yung kinakabit yan, pa doon. Sobrang layo talaga, bang. Sobrang laki yung gastos natin sa wire yan. So yan. Ganito siya kalayo, mga kapatid. Nung mano-mano ko naglagay ng balde, yung 2 balde papunta dito. Yan po yung balon. Tapos yung mga drum natin yan. So diyan lang ako nagtitimba ng tubig, mga kapatid. So yan, mga kapatid, lahat kalamit talaga dito. Nagigib lang, mano-mano. Kasi nga wala tayong motor pa. So yan, nagigib, tapos nilagay lang sa balde. So yan po yung ginagawa natin, mga kapatid, araw-araw. Nag-iigib tayo ng dyan sa balon. Tapos nilagay sa drum. Punta naman dun sa ating kulungan ng baboy po, mga kapatid. So yan po yung daily routine natin, mga kapatid. So ngayon, mag-iigib na naman tayo ulit. Kasi kailangan natin maligo. Kasi 7 AM na. So kailangan natin pupunta na sa bahay ni parang Camilo. So just keep on watching, mga kapatid. Do you want to know?